Magandang hapon mga bata. Tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Yuko ang iyong mga ulo. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong pagkakataon upang kami ay matuto. Bigyan mo po kami ng bukas na isip at damdamin upang maisabuhay ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makakatulong sa aming pagtatagumpay sa buhay. Amen. Bago kayo umupo, pulutin ang mga kalat sa ilalim ng inyong mga upuan. May lumiban ba sa klase natin ngayong araw? Magaling! Ako'y nagagalak sapagkat walang liban sa klase. Ano na nga ang tinalakay natin nakaraang aralin? Tama! Ito ay patungkol sa kasarian ng pangalan. Ano naman ang apat na kasarian ng pangalan? Magaling! Ito ay babae, lalaki, ditiyak at walang kasarian. Sapagkat naalala nyo pa ang nakaraang aralin. Bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin, atin mo nang basahin ang layunin. Una, naiisa-isa ang pangkat ng pangalang pambalana at pantangi. Pangalawa, natutukoy ang wastong gamit ng pangalan ng tao, bagay, lugar, at pangyayari. Pangatlo, nagagamit ang pangalan ng tama sa pangungusap. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng gawain. Mayroon akong inihandang mga larawan, tukuyin lamang kung ano ang mga ito. Sa unang larawan, tama, ito ay doktor. Sa pangalawa, tama, ito ay bulaklak. Sa pangatlong larawan, mahusay, ito ay pamilihan. Sa pang-apat, magaling, ito ay simbahan. Sa panghuling larawan, mahusay, ito ay mesa. Magaling at inyong nahulaan ang mga larawan. Ngayon naman, minihanda akong kwento, atin itong babasahin. May katanungan pa ba tungkol sa kwento? Kung wala, ay ako ang magtatanong. Sa unang tanong, bakit masaya ang pamilya ni Aling Lily at Mang Ili? Tama, sapagkat sila ay pupunta sa Pampanga. Saang lugar na pupunta ang mag-anak? Tama, sa Pampanga. Sa pangatlong tanong, ilan na nga ang anak ni Aling Lily at Mang Eli? Magaling, ito ay 3. Sa pang-apat na tanong, ano-ano ang mga nakasalungguhit sa kwento? Mahusay, ito ay anibersaryo, anak, cellphone at bag. Sa panghuling tanong, ano naman ang tawag sa mga nakasalungguhit? Magaling, ito ay pangalan. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Halimbawa ng pangalan ng tao ay nanay, madre, guro at doktor. Halimbawa ng pangalan ng bagay ay lapis, papel, sapatos, payong. Halimbawa ng pangalan ng hayop, unggoy, baka, manok, aso. Halimbawa ng pangalan ng lugar, palengke, paaralan, parke. Halimbawa ng pangalan ng pangyayari, Pasko, Piyesta, Bagong Taon. May 2 uri ang pangalan. Una, pangalang pambalana. Ito ay tumutukoy sa pangkatangalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa maliit na letra. Halimbawa ng pangalan ng tao, bata, pangalan ng bagay, mesa, pangalan ng hayop, kalabaw, pangalan ng lugar,
Mall, pangalan ng pangyayari, pesta. Pangalawa ay pangalang pantahangi. Ito ay ngalang pantawag sa tiyak na ngalan. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. Halimbawa, pangalan ng tao, Ginang Sonyo, pangalan ng bagay, Orokan, pangalan ng hayop, Bantay, pangalan ng lugar, Robinson Place, pangalan ng pangyayari, Pestay ang Kagiban. Naunawaan na ba ninyo ating talakayan? Magaling! Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hatiin ko kayo sa tatlong pangkat. Pero bago tayo magsimula, sabay-sabay natin basahin ang pamantayan sa pangkatang gawain. Una, na ipapamalas ang galing sa paggawa ng gawain. Meron itong 5 puntos. At para sa ikalawa, pagganap sa nakaatang na gawain. Meron din itong 5 puntos. Para sa ikatlo, oras na ginulgol. Meron itong 5 puntos. At sa kabuuan ay meron tayong 15 puntos. Sabay-sabay nating basahin ang pamamasyal sa parke. Tuwing araw ng linggo, pagkatapos magsimba, kami magkakapatid ay ipinapasyal ng aming mga magulang sa parke. Masaya aming naglalaro dito ng habulan, taguan, pagpapalipad ng saranggola at kung ano-ano pang laro na aming naiisip. Tapos kakain kami ng masasarap na pagkain niluto ni nanay. Samantalang si tatay naman ay abala sa pagkuha ng larawan. Para sa pangkat-isa, hanapin ang mga pangalan na nakita sa kwento. At para sa pangkat-ikalawa, isa-isahin ang mga pangalan na sa kwento at isulat kung anong klasifikasyon, pantangi o pambalana. Para sa pangkat-ikatlo, gumawa ng pangungusap sa mga pangalan na makikita sa kwento. May mga nais ba kayong linawin sa inyong gawain? Mabuti naman kung wala. Ito naman ang patakaran sa paghahanda ng gawain. Una, huwag mag-ingay. Kalawa, magtulungan sa gawain. Katlo, iwasan ang pagkakalat. Tapos na ba kayo sa inyong gawain? Mabuti naman. Para sa pangkat-isa, nakakuha kayo ng 5 puntos. Bibigyan namin kayo ng very good clap. Alam niyo ba kung ano yung very good clap? Kung hindi niyo ito alam, gayahin niyo na naman ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. At para sa pangkat-ikalawa, nakakuha naman kayo ng 5 puntos. Bibigyan naman kayo namin ng wow clap. Gayahin nyo lang ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! At para sa pangkat-ikatlo, nakakuha rin kayo ng 5 puntos. Bibigyan namin kayo ng 10 palakpak. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, at 10. Sa tingin ko ay lubos nyo namang naunawa ng ating aralin. Sige nga, kung talagang lubos nyo naunawa ng ating aralin, mga bata, bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang maunawaan ang wastong gamit ng pangalan? Barlas? Tama. Upang sa ating pakikipag-usap ay maayon o wasto ang pangalan ng ating gagamitin. Naiintindihan at naunawaan ba ang ating aralin? Mabuti naman. Ano ang ating tinalakay kanina? Tama. Tungkol sa pangalan na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Magbigay ng halimbawa ng pangalan ng tao. Tama. Ano naman ang dalawang uri ng pangalan? Opo, tama. Pangalang pambalana at pangalang pantangi. Magaling mga bata. Ako ay nagagalak sapagkat may natutunan kayo sa ating aralin. Bago ako magbigay ng pagtataya, meron ba kayong mga tanong na hindi naunawaan o naguluhan pa sa ating aralin? Mabuti naman kung wala. Mga bata, sabay-sabay nating basahin ang panuto sa ating pagtataya. Suriin ang gamit ng pangalan, sagutin ang bawat tanong, isulat ang titik ng inyong sagot sa patlang bago ang bilang. Tapos na ba? Mabuti naman kung tapos na. Sino ang nakakuha ng 5 puntos? Mahusay. At sino ang nakakuha ng 4 na puntos? Mabuti. At sa mga nakakuha naman ng 3 puntos pababa, bawi na lang kayo sa susunod. Para sa inyong karagdagang gawain o takdang aralin, sabay-sabay nating basahin ang panuto mga bata. Gumawa ng pangungusap ayon sa uri ng pangalan na nakatala sa kaliwang bahagi.
Naintindihan niyo ba ang ating panuto mga bata? Mabuti naman kung ganun. Hanggang dito na lang aralin. Salamat sa inyong pagkikinig at kooperasyon. Hanggang sa muli, paalam mga bata.